Go! Ayan, magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga ginigiliw naming tagapanood. Nandito tayo sa ating ikaapat na kabanata, ikaapat na episode sa ating bagong buhay kay Kristo. Ayan, at ang ating guest ngayong gabi, walang iba kundi ang lingkod ng Panginoon sa COG Cordon. Walang iba kundi si Pastor Romar Helasio. At yan, hayaan natin na siya magpakilala sa kanyang sarili. Yan, kung taga saan, ilang taon, at kung sino-sino yung mga kapamilya niya. Yan, magandang gabi, Pastor. Sa inyo po ang microphone. Ayan, isang karangalan para sa akin na sa pagkakataong ito, maging kabahagi para dito sa part ng programang ito. At napakalaking bagay, napakalaking opportunity para sa akin upang sa ganun maibahagi ang kwento ng buhay. Ayan, ako po pala si Pastor Romar Caluya Helasio from San Agustin, 45 years old, na may nag-iisang asawa. Ito si Pastora Edith. Ayan, at meron po akong nag-iisang anak na lalaki. Ayan, si Janville, at dalawang babae, si Maridet at saka si Hadasa. Ayan, ano pa ba? Pagpapakilala. Ako po ay isang pastor, lingkod ng Panginoon dito sa Cordon. Most especially sa part po ng COG. Yan po yung aming pong grupo. At meron na rin po akong 24 na taon sa ministeryo. Yan. Saan address ng church natin, Pastor? Sa Rojas ngayon, Barangay Rojas. Cordon. Ayan. So, ayan, sa mga nanonood, mga taga-Cordon, kung naghahanap kayo dyan sa may sentro, malapit lang pala si Pastor sa may Rojas. Ayan. So, punta tayo doon every Sunday. Pastor, anong schedule ng mga service natin doon? Ayan, meron tayong sa alas 9 yung punto, magi-start yung ating service. Pag Sunday, meron din naman tayong night watch, 7 o'clock. Yan yung pinaka-start ng ating night watch. Every Wednesday night. Ayun, so napakinggan night natin. watch nga yung mga scheduling nila, so sa mga gustong maki-join, mga gustong makarinig ng mga salita ng Panginoon, maki-join po tayo sa kanila. Kung wala naman tayong importanteng ginagawa, yan, mag-lend tayo ng time para makinig sa mga salita ng Panginoon. At sa malapit sa market, doon sa Macvir, may kantong papasok doon. Pangalawang kanto na andun yung worship hall natin. Okay, so specific. So wala nang dahilan para hindi natin alam kung nasaan ang ministry ni Pastor Romar. Ayan, so may nagpapa-shoutout. Ayan, watching your live, pa-shoutout, sabi ng isang kaibigan natin, nag-PM. Ayan, shoutout sa'yo, Sister Juliet Warfield. Ayan, from Gomez, Camarogis, Quirino. Ayan, so ipagpapatuloy natin ang ating interview kay Pastor Romar. Meron lang tayong mga konting katanungan upang malaman natin kung paano gumawa, paano trumabaho, paano gumalaw ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. Ayun, so unang-una, Pastor, ang katanungan natin, ano po yung buhay mo noong hindi mo pa nakikilala or wala ka pa sa pagkakilala sa ating Panginoong Diyos? Paano kaya explain yung bagay na yon? Kasi ako po'y lumaki sa pamilya ng mga mananampalataya. Yung kagaya, i-relate ko na lang yun doon sa buhay ni Timothy. Meron siyang lola Luis at meron siyang nanay na si Eunice. Ayan, lumaki si Timothy na talagang napangaralan. Ganun naman na sa akin. Kaya hindi ko masasabi doon sa part na ano yung buhay ko nung hindi ako mananampalataya. Kasi mula doon sa part ng pagkabata, naturuan na ako ng salita ng ating Panginoong Diyos at tunay nga namang nahubog mula sa mga panalangin ng mga ninuno ko. Ayan, sa mga lolo't lola, sa aking mga magulang, talagang
masasabi ko na hindi sila nagkulang upang sa ganon ako po'y i-direct, kami po'y i-lead sa pananampalataya. Ang bagay lang, kung iti-twist lang natin ng konti, paano ko ba sasabihin? Sabi nga, napaka-boring ng buhay ng dati ng may pananampalataya sa ating Panginoon. Wala masyadong kwento. Yun nga lang, dumating ng pagkakataon, ayan, dagdagan ko na, para mabinat ng konti, yung sagot ko dun sa katanungan. Yun nga lang, dumating ng punto, dumating ng high school, doon na medyo nagbago ang takbo ng buhay ko bilang isang mananampalataya. Kasi ang part dyan, Pastor, ay ginusto ko yung part na ma-elect din naman sana as an SK doon sa barangay namin noon. Kaso nga lang, syempre bilang mananampalataya, naturuan ng salita ng Panginoon. Ang sa akin lang, ang buhay ko lang noon, umiikot sa school, bahay, church. Ayan, ganun yung part. So, kung tutusin, hindi ako kilala sa aming barangay. Kaya medyo nagkaroon ng twist ang aking buhay that time. Upang sa ganon, sabi ko, para lang makilala ako sa aming barangay, sumunod ako sa agos ng mundo. Ayan, sa ibang purok, nakikitayo ako. Yung part ba na, siyempre, may mga umpukan ng mga kabataan. Ayan, ibang grupo ngayon, may inuman dito. Siyempre, kapag kasabi natin, patungkol na sa bisyo, maraming makakaibigan. Yun yung sinakyan ko. Upang sa ganon, medyo makilala ako sa barangay habang medyo malayo pa, yung eleksyon, unti-unti akong nagpapakilala sa barangay. Pero ang bagay na nakita ko para makilala ako, yung bagay na yon, magbisyo. Para merong pakisama. Oo, yung pakikisama. Doon lamang, doon yung pinaka part para pinakamadali makilala. Yun yung part na sabi ko, pagbabago ng buhay ko. Lumayo. Yung lumayo po ako sa paglilingkod sa ating Panginoon hanggang nag-college. So, from buhay na hinubog sa salita ng Panginoon, okay, dahil sa kagustuhan, Pastor, na gusto mong lumaban bilang SK, Saang lugar yun, Pastor? Sa Itiague. Itiague, anong San Fabian. San Fabian, Itiague. So, doon ka lumaki, Pastor? San Fabian, Itiague. So, as of now, nasa... Dito na kami. Okay. Kasi nakadestino rito. So, pero actually, taga San Agustin kami nang dahil sa trabaho ng father ko, isa siyang driver noon ng bus, malayo yung San Agustin na pupuntahan niya. So, nag-stay kami ng matagal sa Itiague. Diyan kami lumaki. So, ayun, sa mga kabataan, maririnig natin yung testimony ni Pastor Romar na kaputa kayat na iti lumaban ti SK niya, medyo lumihis konti. Lumihis konti. So, adyo ti kapadasan ni Pastor Romar, hindi ko na tayo nga biyag nga no medyo lablabusan tayo tagsao, adyo nga biyag nga hanya maiparbeng dyan ti pagayatan ni Apo Diyos. Ayan. So, nangyig tayo. Taga Itiague dati, napan San Agustin tata, because of ministry, adat to'y the cordon. Ayun, so pintas si history ang pastor. Ang ganda nung history. Ang dami mo na palang lugar na napuntahan. Okay, so liwanagin natin, Pastor, ano yung pangalan or sino yung ginamit ng Panginoon, Pastor, para ikaw ay talagang, di ba, napariwara konti, then bumalik ulit. So, sino ulit yung ginamit ng Panginoon para ikaw ay manumbalik sa kanyang presensya at doon sa kanyang plano para sa'yo? Ayan, doon sa part na yon, masasabi ko talaga na ang napakalaking parte ng pagbabago muli ng aking buhay para bumalik doon sa dati kong most especially doon sa buhay Kristiyano. Ayan, walang iba kundi ang aking nanay
Ayan, si Mami din yung part na nagamit. Kasi gaya nga ng sabi ko, high school, ganun na yung naging buhay. Oo nga, nasa church, umattend ng church. Pero sa likuran ng bagay na yon, naandun na yung kabuktutan ng buhay, likom buhay, talagang hanggang nag-college. Ayan, nung part na, eto madadagdag ko dun sa part na yun, nung nag-college ako, napasama sa fraternity. Ayan, APO, most especially sa APO. Ayan. Nung part na kasi sa mga APO noon hindi pwedeng magsuot ng ng kwentas. That time meron akong kwentas na kukunin nila yung regalo ng father ko sa akin na kwentas, kukunin nila, ibabalik daw pagkatapos ng hazing. Yung part na yon, isa sa mga bagay na nagamit upang sa ganon hindi ako tumuloy. Yun pala, yung buhay ko na talagang napapalulong sa bisyo, napapalayo na sa Panginoon. That time, grabing mag-fasting ang aking nanay. Ang punto ng kanyang panalangin is yung buhay ko. Talagang siya yung talagang matindi na nag-focus para sa buhay ko at bumalik sa nasain ng ating Panginoon. Ayun. So, talaga ginanay na, isuti wagas, isuti ginamit na po Diyos, isuti nang ikarkararag. Siguro, yung sabi niya kanina, yung nanay ni Pastor Romar, yung nag-fasting, talaga naman, grabe ang pagmamahal ng isang ina. So, bago tayo magpatuloy, gusto ko lang i-shoutout ang ating tagapanood. Shoutout po sa iyo, Brother Arnel Orma Libantino. God bless you, Pastor. Sabi po niya dito. Okay, so kasunod na katanungan, Pastor. So, naalaman natin kung paano ka bumalik. Ngayon naman, Pastor, pangatlong tanong. Paano ka po naging pastor at saan ka unang nag-ministry bilang isang pastor? Ito yung isa sa mga bagay na masasabi kong may ba tawag dito? Parang awesome, tatawaging awesome doon sa calling ko. Dahil doon sa part na buhay na napapariwara at yung nanay na andyan na talagang nagtututok na idulog, ilapit sa ating Panginoon ng kanyang mga anak. Dumating yung punto na sabi ko nga, habang siya ay nananalangin, ako naman ay talagang palubog sa palayo sa ating Panginoon. Pero that time talagang trumatrabaho ang ating Panginoon at hindi ako hinayaan na mapalayo ng todo sa ating Panginoon. Yung kapanahonan namin bilang kabataan, merong youth camp. At ang pinaka-tema ng mga camps ng Church of God nung kapanahonan is equipping the youth for the harvest. Ayan. So, naghatid unang-una ang part diyan, may pastor na galing sa amin, yung pastor namin noon, nalipat ng destino. So, kami yung naghatid. At nung hinatid, saktong merong fellowship doon. At ang pinaka-tema, yun nga, equipping the youth for the harvest. At nung nakita ko yung tema na yun, talagang parang, para sa akin, parang nagliliwanag yung tema na yon at kakaiba, may twist, may pagbabago sa buhay ko doon sa part na yon. Hanggang doon sa umaatid ulit ako ng fellowship at talagang doon ko naririnig ang tawag ng ating Panginoon. College na ako that time. Ang naiiwan na lang na kan ko sa college is yung OGT. Yun na lang yung pinakakulang ko para masasabing graduate. Pero nang dahil doon sa part na calling ng ating Panginoon, nabago yung buhay ko. Hindi na ako makatulog ng maayos. Nananaginip ako, puro mga nanghuhuli ng isda.
naandun ako pa, nagpipreach, yun, ganun na yung mga napapangyari sa akin. Hindi na ako tinantanan ng ating Panginoon na kahit man dumarating yung pagkakataon na ako'y nahahatak ng mga barkada, pero naandun na binabalik ako ng Panginoon nang dahil sa mga part na yon. At nung college ako, criminology ang kinuha ko that time. At syempre alam naman natin bilang mga criminology, kalalakihan, syempre lalong ang lakas ng hatak ng mundo. Pero yun nga, ang isa sa na pinakamainam, merong nanay na pinaka-back up upang sa ganon patuloy na maibalik ang kanyang anak sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, malapit na ako magtapos, pero doon nagkaroon ng twist sa buhay ko. Hindi yung tawag ng ating Panginoon mas malakas na kaysa doon sa part ng kurso ko. So, yun, nagpaalam ako sa aking ina. Si Mami ang una kong pinagsabihan nung bagay na yon na tinatawag ako ng Panginoon. At ang akala ko magagalit. Kasi syempre, tinutustusan nila ako sa college, pag-aaral, malapit na magtapos. Pero nung narinig niya, tuwang-tuwa. Yun pala, yun pinakalaman na ng panalangin niya. Kaso nga lang, nung si Daddy ang aking kausap, syempre ang ama, ang pinakanasain pa rin niya, makapagtapos yung kanyang anak lalo na't higit, syempre ibinigay niya naman ang lahat ng kanyang sakripisyo, mapag-aral lang yung kanyang anak. Sa Lasalle ako nag-aral. Syempre that time, kung sasabihin naman natin is university or college pa lang nung part na yan, pero syempre kilala, medyo mataas na rin ang gastos, kaya ang iniisip niya yung gastos. Tsaka tapusin mo na, konti na nga lang. Yun yung part na sabi ni daddy sa akin. Pero yun nga, ang lakas ng hatak ng calling ng ating Panginoong Diyos sa akin. So, isa pa, masakit yung kanyang damdamin. So, umuwi siya sa San Agustin. Kinausap niya yung kanyang ina, which is ang aking lola. At that time, nung kausap niya, sabi niya, magba-Bible school daw yung apo nyo. Sabi naman niya, kung yan yung tawag ng Panginoon, palubusam. Dajete ko na ni Lola. Ayun pala, si Lola ko noon, one time, syempre sa akin, bilang, yun nga, nalulong sa bisyo, pag nagsi-CR ako noon, hindi ako maka-CR kapag hindi ako naninigarilyo. One time, sumunod, nung natapos ako doon sa CR, yung lola ko ang sumunod doon sa CR. Naamoy niya ngayon yung amoy ng usok ng sigarilyo. Kaya, pero hindi niya sinabi sa akin, hindi niya ako sinita, bagkus ang ginawa niya, nanalangin, baguhin mo ang buhay ng apo kong ito. Ayan, so kaya nung sinabi ni Daddy na may calling ako, sabi niya, palubusam na dahi tati ayab ti apo kanya na, baka lalo nga madadail itibiyag na no sa amo palubusan. So that time, si Daddy, open-hearted, na pinayagan niya ako, tinanggal niya doon sa isipan niya about doon sa part ng malapit na ako magtapos sa college. Yung pangarap niya na meron din sanang diploma, yung kanyang anak, tinanggal na niya sa kanyang isipan at inirigalo na niya ako sa ating Panginoon. Yun yung calling sa akin. Grabe, no? Ang nakaka-inspire naman yung nanay tsaka lola ni Pastor Romar. Kung lumaban sila talagang linuluhuran. Sabi nga nila, wag mong dibdibin, tuhurin mo. Tuhurin. Yun yung ginamit nila para talagang makonvert at gumalaw ang Panginoon sa buhay ni Pastor Romar. Kaya ngayon, nandito siya. Proud na nagsasabing siya'y lingkod ng Panginoon. Wow! So, ang ganda ng testimony mo, Pastor. Sa totoo lang, napaka-enjoy pakinggan. Ang ganda nung boring ang ganda nung ang ganda nung plano ng Panginoon kung paano nagkuhan yung buhay, kung paano yung flow niya. Ayan, so nagpintas nga din gan. So Pastor,
ano naman yung mga karanasan mo sa Panginoon na hindi mo makakalimutan, whether it is good or bad experience? Doon siguro sa bad, lahat naman ng plano ng Panginoon ay ikabubuti natin. Eto man ay ups or down. Hindi ko masasabing bad, yung mga part na yon, pero may mga bagay na plano ang ating Panginoong Diyos para sa mga bagay na yon na parang sa tingin natin ay downfall natin ay timplado pala ng ating Panginoon. Ang isa sa mga part na talagang siyempre nag-serve na ako sa ating Panginoon, ang isa sa mga part lang na talagang nakakasakit ng damdamin sa akin noon is bilang pastor, hindi maibigay yung mga pangangailangan ng anak. Lalo na kapag meron siyang gusto, yung part na, Papa, pabili nga po nun. Alam naman natin, pastor, hindi naman, wala namang fix, na sahod. Ang bagay na yan, yun yung part na nakakasakit ng damdamin para sa akin, yung hindi ko maibigay yung gusto ng aking anak. Pero hindi ko masasabi din naman na nagkulang si Lord, kasi hinubog niya kami para makontento sa kung anong meron. At isa pa na experience sa akin na nagpakita ng kakaibang galaw ng ating Panginoon is nung panahon na nasa San Guillermo ako bilang pastor, doon ako naglilingkod, doon na destino. Meron akong outreach that time. Sa San Guillermo kasi, ang mga pangalan ng mga barangay doon, parang pangalan ng mga ibang bansa. Ayan, sa Guam, doon ako nag-outreach. Parang ang layo na nung napunta mo, pastor, Kaya nga sa Guam, ayan. Nung outreach ko yan, ang sasakyan kasi papunta roon ay isa lang. Kaso nga lang, pag pauwi na yung sasakyan na papunta roon, galing market, alas 12. Or malapit mag alas 12, kaso nga, pagka dadaan yung sasakyan, na andun, nagpre-preach pa lang ako, dumadaan na yung sasakyan pauwi. Kaya sa akin, naglalakad ako 3 oras, lalakarin mula Dipakamo to Guam. Para sa akin kasi talagang mabagal ako maglakad. Habang naglalakad, ilang mga talagang halos mag-iisang taon na naglalakad ako papunta doon, bigla bang may dumaan na nakamotor. Ako naglalakad. Ang daladala ko, salita ng Panginoon. Yung nakamotor, ang sigaw niya, 828. Tandang-tanda ako yung numero. Nagpapataya ng huweteng. Yung announcement niya doon, 828. Grabe yung part ng naluha ako doon sa part na yon. Yun yung experience ko na para bagang nakaantindi ng dating sa akin. Kasi sabi ko kay Lord, etong tao na to, numero ang kanyang isinisigaw. Ako, ang daladala ko, salita mo, yun yung sinisigaw ko. May motor siya, ako wala. Yun lang. Ang sakit ng dating sa akin. Umiiyak ako kay Lord, at pag uwi ko, tinawagan ko si Daddy. Sabi ko, wala naman akong pera. Ikaw naman may kakayahan, sabi ko, pag-abroadin mo nga ako. Nagrabe, kasi ang plano ko lang, bumili lang ng motor para may pang-ministry. Sabi ko naman, positive pa rin naman, sabi ko, pero si Daddy that time, yung father ko na hindi niya tanggap na magpastor ako, pero nung pinayagan niya ako, all out. Sabi niya sa akin, iniwan mo yung pagiging criminology mo. Yung buhay sana may trabaho ka na sana ngayon, iniwan mo nang dahil sa pagpapastor. Ngayon, iiwan mo yung pagpapastor. Sabi niya sa akin, hindi pwede. Sabi niya,
magtuloy ka magpastor. Tumawag siya sa tito ko, sabi niya kay Pastor Mon, tinawagan niya si Pastor Mon, sabi niya, Bayaw, yung pamangkin mo, si Romar, pastor, pero ngayon gusto niyang huminto para lang magkaroon ng motor daw. Sabi niya, para gamitin niya sa paglilingkod. Sabi ni Pastor Mon, Kuya, sabihin mo sa kanya, 9 months nang natenga yung motor, inaantay siya. Ay, wow! Kita mo nga naman, no? Ang ganda. Ayun yung mga part na experience ko sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang dami kong gustong ibuhos na experience, pero isa sa mga bagay na part masasabi ko, hindi nagpapabaya ang ating Panginoon. Sa mga pangangailangan, higit sa lahat, sa aking mga anak, talagang masasabi ko na grabe si Lord magmahal sa kanyang mga tinawag. Oh, kita mo, dahil lang sa pagmimistik, may nag-aantay pa lang, gantimpala. Oh, napakabuti ng Panginoon. Ayan, so, bago natin tuloy, Pastor, shout out muna natin ating mga manonood. Ayan, nakaka-overwhelm naman yung testimony na yan. Yung naglalakad ka na nainggit ka dun sa nagpapatayan ng weteng. Then suddenly, meron palang plano si Lord na bibigay sa'yo. 9 months na, sabi niya, 9 months nang natenga. Wow. Tagal pala. Ang tagal na palang nag-aantay, Pastor. Inaantay ka. Ayan, so shout out kay Sister Eleanor Batara watching from Alfonso Lista. So, medyo malayo to ating tagapanood. Shout out din kay Sister Tessie Villegas Seradoy from Batal, Santiago City. Wow. So, maraming nanonood. Ayun, ang gandang makinig sa testimony ni Pastor Romar na talagang kinikilabutan ako dun sa narinig ko na yan 828. Dahil lang doon sa 828 talagang pero makikita natin doon mga kapatid na kapag faithful ka pala talaga sa Panginoon, hindi ka niya bibiguin. Ayan. Kung kapag faithful ka, gawin mo lang yung part mo and then gagawin ni Lord yung part niya para sa iyo. So, masasabi natin, Pastor, na isa yun sa mga pinaka masayang nangyari when it comes to your ministry. Wow. So, ngayon, Pastor, dun sa ministry natin ngayon dito sa may Cordon. So, doon sa San Guillermo yon. Ngayon naman dito sa Cordon, ano naman yung na-experience mo dito sa ministry natin dito sa Cordon? Dito, syempre, sa amin kasi, nung nasa San Guillermo ako, established church yung naandon. Talagang, masasabi ko na provided. Lahat ng mga pangangailangan, alam ko na, kung tutuusin nga pagka, kung yung pastor lang na medyo, ano ba tawag ko rito? Ang iisipin lang niya is patungkol sa pera. Okay na doon Okay na doon. Stable. Stable na talaga. Kahit na anong kurso na part na kanang aking mga anak, makakatulong. Talaga makakatulong yung church. Kahit na hindi ako magtrabaho ng iba, makakatulong talaga. Kaso nga lang, biglang bumago ulit ang ihip ng hangin. Eka nga, 'di ba sa Old Testament, kung lilipat na daw yung pillars of clouds sa mga Israelites noon, kailangan na din silang lumipat. That time, sinabihan ako ni Pastor Mon, na ma-reconsider mo nga ang Cordon, sabi niya sa akin. Pinapanalangin namin ng Cordon. At may contact tayo doon, sabi niya sa akin. So, ang part, ginulo, dang dahil doon sa part na yon, nagulo yung buhay ko. Na-steer na naman, Pastor, talagang. Yung okay na, yung matiwasay, na paglilingkod, noon na walang iniisip, na iba ng problema. At that time, talagang nagulo yung buhay ko. Tinatawag ako ng Panginoon sa Cordon. So, sinabihan ko ang aking asawa at pumayag naman siya. Napunta kami ng Cordon. Pagdating namin ng Cordon,
wala naman palang pinakalulugaran. Maghahanap kami kung saan. Akala ko nun, sabi niya, may contact na tayo doon, sabi ni Pastor Mon. Kaso nga lang, that time, wala palang pupuntahan. Naghanap kami ng malulugaran. At praise God, that time, binigyan naman kami ng Panginoon ng malulugaran. At ang isa sa mga bagay na experience ko, syempre, mag-aaral yung aking mga anak. Iniisip ko magkokoleo, nasa pioneering period po kami. Paano ma-provide yung pangangailangan ng mga anak? Medyo magastos, kolehiyo. Syempre, magka-college sila. Sana ko huhugot. Kaya, kung ang isang pastor naglilingkod ng dahil lang sa pera at hindi sa pananampalataya, wala, hindi may experience yung kakaibang galaw ng Panginoon. Pumayag ako na pumunta ng Cordon. Wala man akong iniisip na specific na tatanggapin. Siyempre, pioneering, magsisimula. Pero sabi ko kay Lord, sumunod ako sa gusto mo, bahala ka sa mga anak ko. Yung part na dati kong iniiyakan na, pabili nga po doon, sasabihin nila, wala akong mabili. Wala akong maibigay, wala akong pambili. Iniisip ko na lang, Lord, i-bless mo nga sila sa kanilang pag-aaral. Praise God, provided yung pangangailangan ng panganay sa kanyang tuition fee, inabsorb ng aking pinsan sa Santiago. Siyempre, doon na siya, naka-residence, merong binibigay na supply para sa tuition. Pangalawa, college na rin yung anak ko na pangalawa. Yun na naman yung bagay na iniiyak sa Panginoon. May ginamit ulit ang ating Panginoon na para sa tuition. Naandyan yung kapatid ko. Ayan, sabi niya, tutulong kami doon sa part ng pangangailangan. So, yun nga, yung sabi mo, pagka maging faithful lang tayo sa Panginoon, na andun na tapat siya. Tapat. Sa kanyang mga pangako, lalo't higit sa mga naglilingkod sa kanya. Hindi niya tatalikuran yung kanyang mga pangako na pwede nating panghawakan. At kung naandun na tayo maging tapat doon sa panglilingkod at panghahawak natin sa kanyang pangako, tutuparin niya yung kanyang pangako. Yun. So, narinig natin ang Panginoon, tapat. Ayan, kahit baliktarin mo yung salitang tapat pa rin. So, ganun si Lord. Sana ganun din tayo sa Kanya, no? Mga lingkod ng Panginoon, lagi tayong maging tapat sa Panginoon, lagi tayong maging tapat sa anumang bagay, upang sa ganun, ang Lord, hindi tayo pababayaan. Yan. Nandun din sa mga promise niya Yan. So, ang ganda, Pastor, no? From doon sa green pasture na sinasabi, masagana ka na doon sa San Guillermo pala Ang ganda na nung ministry, pero ang Panginoon talaga minsan nagjo-joke. Tatanggalin ka niya doon sa comfort zone mo, ipupunta ka doon sa lugar na hindi mo alam kung ano yung kakahinatnan mo doon, hindi mo alam kung anong madadatnan mo doon. Pero, ang ganda, Pastor, nagtiwala ka sa Lord, nagtiwala ka lang. So, ang ganda nung binigay niyang buhay, ang ganda nung ministry na ibinigay sa'yo ng Panginoon. So, sabi mo nga, pumunta ka doon, lahat na i-provide. So, talagang makikita natin, the Lord will provide talaga. As long as susunod tayo sa Kanya. Yun yung pinakapunto. Yun yung... Diba, sabi naman nga niya doon sa salita niya na seek ye first, hanapin mo yung, unahin mo si Lord, and yung biyaya, bahala na si Lord, ipupunta niya sa'yo yun. Unahin mo lang si Lord, talagang hindi ka niya bibiguin. Kailan maman, hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Yun, ang ganda. Nakaka-bless naman, nakaka-overwhelm yung mga testimony ni Pastor Romar. Ang gandang pakinggan. So, nagpintas. Ayan, so, ayan, shout out sa ating mga viewers.
Hello mga kapatid, salamat sa mga nanonood. Share po natin sa ating mga kaibigan, kapatid, kapamilya upang sa ganon mabless din po sila through the testimony of Pastor Romar Helasio. Yan, nagpintas di testimony na kakabsat. No kaya't yung i-share kada malay natin someday or one day gaputan na ganda di testimony ni Pastor Romar ijimot di time nga ma-realize na nga ay kastigayam niya po Diyos kit ijimot ten di time nga rugyanan da nga sukimat rugyanan da moten nga biruken dahil para kadakwada nga ijay-jaya ni Apo Diyos. So who knows nga ating programa na idalan tata ni Pastor Romar ket isumutin di way tanong ti kasta dagiti kapamilya tay ket bigbigan da moten ti Diyos nga manangisalakan kun iso ti Diyos nga man sumpot kadakwada. Nagpintas ni testimony Pastor hana makaget over dyan ti motor. Hana makaget over dyan ti motor. Ayan, so ayan, dagiti agbuy-buya kanya tayo. Shout out na Ninang Marites, Batbatul Milyo, yan, Angelica, Sabado Molina, ay, di bakat ko, dyan, di Bisoria tata, naging inanamad piman. Ayan, so, hindi ko makita dito, Pastor. May taga Quezon City tayong viewers. Shout out sa ating viewer na taga Quezon City. Hello po, magandang gabi po. Salamat sa suporta, salamat sa panonood. Nawa maging blessing po ang testimony ni Pastor Romar ngayong gabi sa atin. ang ganda yung experience ng ating lingkod ngayong gabi. So, Richard Villasar from Quezon City. ayun, shout Salamat sa Diyos sa buhay mo, Pastor Romar, watching here in Quezon City. wow. Wow, praise God. Brother Eliasar. Kapitan Raymondo Kilang ng San Antonio. Oh, shout out Kapitan Raymondo Kilang ng San Antonio Difon Pastor. Difon. Okay, San Antonio Difon Quirino. Shout out po sa iyo Barangay Captain. Okay, tama Pastor. Pastor siya nanonood. May nabibless na sa atin. Ibig sabihin, Praise God. gumagalaw ang Panginoon ngayong gabi through your testimony. Wow, napakabuti naman. ng Ayan, si Panginoon. Kuya Richard, yan yung isa sa kasama ko na nag-pioneering ng dyan sa Cordon. Siya yung talagang naging body-body ko nung kapanahonan nung nagsimula ang COG Cordon. Oo. So, Kuya, God bless. So, linawin lang natin, Pastor. Kailan nagsimula ang si OG Cordon? 2015. 2015 until now. Oh, medyo matagal-tagal na talaga. So, napakabuti ng Panginoon. Mamaya, Pastor, tingnan natin. Baka mamaya, Pastor Romar, doon ka na naman sa kabila. Who knows, di ba, Pastor? Hindi natin hindi alam natin kung ano alam. yung plano ng Panginoon. Doon nga sa San Guillermo na napakaganda na ng environment, napakaganda na ng ministry, napakaganda na, may support ka na sana. Pero hindi natin namamalaan minsan, talagang tatanggalin tayo ni Lord sa comfort zone. Ilalagay tayo doon sa bagay na hindi natin kabisado. Sabi ko, yun yung, minsan, hindi natin naisip na yun pala yung way ni Lord para hubugin pa tayo. Yun yung mga way na minsan hindi natin namamalayan. Sabi nga ni Pastor kanina, we cannot say na bad things yun kasi ang ganda naman ng resulta eh. Okay. Sabi nga ng napanood ko dati, mabuti man o masama, Diyos lang ang nakakalam. Diyos lang ang nakakalam. So, purihin ang Panginoon sa buhay ni Pastor Romar Helasio. Ayun, so Pastor, meron lang tayong fan dito, no? Pastor, ano yung masasabi mo sa mga kapatid natin na hindi pa nananampalataya? Ayun yung message mo, Pastor, ano yung encouragement na pwede mong ma-share sa kanila or maiwan ngayong gabi sa mga hindi pa nakakikilala sa ating Panginoon? Bagay lang naman na masasabi ko, kapag wala ka pa sa seryosong relationship sa ating Panginoon, hindi porket pastor po ako, kaya sasabihin ko tong bagay na to, pero kakaiba yung saya na meron ka sa ating Panginoon, kakaiba yung assurance of salvation kapag ka nasa Panginoon ka. Alam mo yung patutunguhan ng buhay mo. May direksyon. Halimbawa,
yung tanong na where do you spend your eternity? Saan mo ano ba natin tatagalog yung spend? Gugugulin. Saan mo gugugulin yung eternity after this life? Saan mo gugugulin yung panghabang buhay? Kung di ka pa sigurado, kapatid, doon sa bagay na yon na kung saan mo gugugulin, kakailanganin nating siguraduhin sa ngayon kasi isa lang ang buhay. Binigyan lang tayo ng ating Panginoon ng isang pagkakataon. At kapag ka tayo namatay, naando na yung pagkahukom. Wala nang pwedeng yung ipapanalangin nila tayo para malipat tayo doon sa tamang lulugaran. Sana kung pwede sana yon. Pasok na pasok ang mayayaman. Kasi pwede silang magbayad ng mga mananalangin para sa kanila. How about yung mga walang kakayanan? Mga walang pera. Oo. Kaya kapatid, sa pagkakataong ito, masasabi ko lang, kung wala ka pa sa paglilingkod sa ating Panginoon, pananampalataya sa Panginoon, napakainam na siguraduhin mo yung buhay mo para sa ating Panginoong Diyos. At kung kilala mo naman na ang ating Panginoon at sumasablay ka, gaya ng pagiging sablay ko nung kapanahunan, kapatid, sa pagkakataong ito, hindi disgrasya na napakinggan mo etong buhay ko at etong pag-share ko sa pagkakataong ito, na seryosohin mo, kapatid, ang paglilingkod mo sa ating Panginoon. Dahil kung tutungayan natin ang Biblia, nalalapit na na matupad ang mga propesya sa Biblia. Kaya kapatid, seryosohin mo buhay mo na nasa ating Panginoon. Amen. Okay, so take note of the word na ginagamit ni Pastor Romar, Kung wala ka pang seryosong relationship kay Lord, ngayon na yung panahon para seryosohin mo yung relasyon mo sa ating Panginoong Diyos. Wow! Napaka sarap ng pakinggan yung mga salita. So talagang makikita natin kung paano gumalaw ang Panginoon sa kanyang buhay. Nakaka-bless yung buhay testimony mo, Pastor. Talagang pati ako talagang medyo hanggang ngayon gusto ba? Ayan, hanggang ngayon talagang ramdam ko pa yung sa akin. Ano masasabi mo sa mga nag-uumpisa pa lang, Pastor? Yung mga nag-uumpisa pa lang or mga bago-bago pa lang, Pastor, na sa mga bago-bagong pastor, ang masasabi ko lang, kasi syempre pwede na rin akong mag-advise kasi meron na rin akong 24 years sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mula nung graduate ako, na-destino na ako, At hanggang ngayon, praise God, dayaw ti Apo, kasi siya talagang gumalaw lahat ginawa niya, hindi siya nagkulang sa pagpapakita ng pangangalaga, pag-provide sa akin, sa aking pamilya. Kaya sa mga bago-bagong pastor, masasabi ko lang, seryosohin mo ang ating Panginoon. Seryosohin mo na paglingkuran ang ating Panginoon dahil seryoso siyang tumawag sa atin. At habang lumalalim ka sa paglilingkod sa ating Panginoon, lalo mong ma-experience yung grabeng biyaya. Kung nagmatigas lang ako dahil siyempre kung titingnan ko lang siguro yung financial na nandun ako sa kung pera lang ang ninais ko at wala ng trabaho, doon na ako sa San Guillermo. Kaso nga lang tinawag ako pa sa Cordon, nabago nga. Pero kung hindi ako sumunod sa ating Panginoon, hindi ko na-experience yung mga na-experience ko ngayon. Paano mag-provide, paano magmahal ang ating Panginoon. Isa pa,
na gusto kong sabihin sa mga bago-bagong pastor, please, huwag na huwag ninyong papabayaan ang prayer life. Okay. Wow. Yung prayer life natin. Okay, so bago tayo magpatuloy, meron nag-comment dito, Pastor. Sabi niya, si Edita Helasio. Asawa May niya. asawa, may sismo, Pastor. Pastor, gamit pa rin sa ministry ang motor hanggang ngayon. Oo. Kita mo nga naman. So, shout out kay Sister Lou Cabatek Delfinado. Hi, Pastor. God bless you watching here. Asawa ni Pastor June. yan. So, meron pa dito, Prefinay Nasino. God bless you, Pastor Helasio. Ayun. So, susunod natin katanungan, Juan Pastor, ano naman yung mensahe mo sa mga lingkod ng Panginoon na umalis sa paglilingkod? Yan ang isa sa mga part lang, nakakalungkot lang isipin na may mga lingkod ng Panginoon dati, pero sumuko. Oo nga't may mga iba't ibang mga bagay na pagsubok sa buhay nila na hindi nila nakayanan kaya umalis, o dili kaya meron yung part na tawag ng mundo o tawag ng pangangailangan kaya umalis sa paglilingkod sa Panginoon. Pero anuman ang rason kung bakit tumigil sa paglilingkod sa Panginoon, nananawagan pa rin hanggang ngayon si Lord. Amen. Nangangailangan pa rin kung hinug na yung mga uhay o yung mga palay, sabi niya manalangin kayo ng mga more laborers, yung manggagapas, upang sa ganon tratrabaho. Yung mga lingkod na ng Panginoon na umalis, marami na silang alam. Kaya na nilang kung laruin, kumbaga, ang part ng paglilingkod, kasi alam na nila yung buhay. Hindi na nangangapa. Gaya ng mga nagsisimula pa lang, hindi na nangangapa. Yung mga dati na, alam na nila kung paano trumabaho si Lord. At alam ko na ang ating Panginoon inaantay pa rin ang bawat isa sa inyo upang sa ganon patuloy na maglingkod. Kasi alalahanin po natin ngayon, ang daming mga tinatarget ni Satan na kamang gagawa upang sa ganon sukuan yung kanilang trabaho. Pero sa pagkakataong ito, kapatid, kung nakikinig ka man, o kung darating man sa'yo etong programa na to, nuulit ko, kapatid, nananawagan pa rin ang ating Panginoon at nag-aantay ng pagbabalik mo para paggamit yung buhay mo, mapahayag yung kanyang salita. Yun. So, narinig natin, patuloy pa rin ang panawagan ng Panginoon sa kanyang mga lingkod. Adaman dyo ko na natatay nga hantay man na mo di rason, adaman dagiti rason nyo, ngam ni Apo Dios agur uray lata. Urayin nakakabsat nga subliken kwa na. Ayun, so iti dahito nga rabi yan, Pastor. Anapay dagiti mabalin tayo nga ana dagiti sa mabalin mong imong kahaywin no adda dagiti mabalin tayo nga ma-share tanong ti kasta dagiti ministry tayo mas at dapay nga tumakkel. Ana mo dagiti mabalin mo nga maibaga tarot kasta sumaya at pwede pa nag-sirpi kini Apo Dios. Dagiti papada tayo nga Kristiyano kan papada tayo nga gamgamitin na Apo Dios tarot kasta nga maiwaragawa kiti sasaw. Gaya nga nung sabi ko kanina, wag natin pababayaan yung prayer life natin. Yung sa salita ng ating Panginoon, lalo't higit para meron tayong ipapahayag, meron tayong masasabi. Yung sa ministry, wag natin papabayaan yung part ng pagkatawag
ng ating Panginoon sa atin. At alam ko sa pamamagitan ng mga bagay na yon, lalong mas maging passionate ang bawat isa sa atin doon sa ginagawa o pinagkatawagan ng ating Panginoon. Kasi yun na yung purpose natin eh. Yun na yung purpose, ng buhay natin. Tinawag tayo ni Lord para maglingkod. So, seryosohin natin. Dahil unang-una sa lahat, gaya nga ng sabi ko kanina, seryoso si Lord na tumawag sa atin. At hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo iiwan. Sa ere para hayaan na gampanan na lang natin sa ating sariling lakas yung mga bagay na gusto niyang mapangyari, kundi talagang gagawa ng kapamaraanan ang ating Panginoon, suportahan ang kanyang trabaho. Okay, gusto ko yung word na ginamit mo, Pastor, yung sa mga lingkod ng Panginoon maging passionate. Passionate tayo sa ating calling. Ayan, maging passionate tayo, dapat mahalin natin, gawin natin yung the best natin. Hindi pwedeng yung magiging lingkod tayo ng Panginoon every Sunday lang, yung occasionally lang na tinatawag kayo, Pastor. Every Sunday, Kristiyano ka, pero pag after ng Sunday, hindi na. So, sana tayuan din natin yung pagiging Kristiyano natin. Tayuan natin kung ano yung panawagan ng Panginoon sa atin. Kasi lilipas tayo eh. Hindi tayo Permanent. Oo. Tsaka hindi tayo pabata. Oo, tama. Hindi tayo pabata. Ngayon at may lakas pa tayo, pwede pang sumabak ng todo. Sige, sabak na natin ng todo kasi darating yung panahon na hindi na natin kayang gawin yung pwede nating gawin sa kapanahunan. Kaya alam ko marami pa tayong pwedeng gawin upang sa ganun lalo pang lumago, umayos yung pinaglagyan ng ating Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa. So narinig natin, huwag nating hayaan yung dumating yung panahon na gusto ko sana pero meron na yung word na pero eh. Gusto ko sanang mag-share, maglakad para i-share yung salita ng Panginoon pero hindi na kaya ng tuhod. Gusto ko sanang i-share yung salita ng Panginoon pero pautal-utal na ako eh. Medyo matanda na. Meron na mga ganon. Ayun, so sa mga kapatid po natin, lagi po namin pinapaalala bago po kami magtapos ni Pastor Romar dito, wag po natin kaliligtaan ang ating programa Bagong Buhay kay Kristo. Amen, amen. Ayan, Bagong Buhay kay Kristo, maririnig at mapapanood, matutunghayan natin yung mga iba't ibang testimonies ng kanyang mga tinawag na lingkod upang sa ganon mapabilag tayo amin. Hanlang da kayo, pati si kami yung mga makanggangan, kasla dyan nangagantay tatay, talaga makapabilag, Pastor, makapa-energize, makapa-inspire. Amen. Humayo nga talaga nga nakita mi no ka sa nagtrabaho niya po Diyos. So kakabsat, kaya tayo nga adamo dagiti kaya tayo nga mapabilag mo kamay ti pamati, i-share tayo dito eh. Mga ganda di testimony ni Pastor Romar. Malapit, mahikayat ng tumot. Ay, naramid to po na po Diyos ibag na apay kay din kanya. Di Diyos nga pag sirserbihan na, isumula di Diyos nga pag sirserbiyak. So, walang imposible. Amen. No naramid niya po Diyos, kung nagawa ni Lord sa buhay ni Pastor Romar, magagawa din niya sa buhay mo at sa buhay ko. Ayan, so share natin to. Bagong Buhay kay Kristo through Pastor Dan Dimilio. Ayan, sa kanyang account. Lagi po nating mapapanood. And lagi po nating i-click lang natin yung notification para lagi tayong maabisuhan kung meron tayong susunod na i-interviewin. Ayan, makikita natin lagi. Please support itong programang ito upang sa ganon mas malayo pa yung marating ng ating ministeryo through social media. Sabi nga nila, meron tayong mga ways, so i-maximize na natin habang may panahon pa. Sabi nga ni Pastor, habang kaya natin, gawin na natin. Huwag nating hantayin yung salitang may pero. Gusto ko sana pero hindi na pwede kasi madami na tayong pero. So habang kaya natin, gawin na natin. So ngayong gabi, kung kaya mong i-share ito, gawin mo na. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Yan, gawin mo na ngayon, wala nang bukas. Gawin natin yung parang there's no tomorrow. Gawin mo yung parang wala nang bukas para ngayon pa lang talagang tomorrow is too late nga kunada.
Wag na nating sanayin yung ganun na mamaya na, bukas na. Kung kaya mo ngayon, Yan na habit. oo, yung manyana habit. Kung kaya mo ngayon, ngayon na. Ayun, Pastor, huling mensahe. Ano yung pwede mong masabi? Mensahe and then announcement mo na. Oo, yung announcement, pwede mong i-plug, yung ating ministry doon. Ayan. Mensahe ko lang, lalo't higit sa mga magulang, gaya ng sabi ko kanina, talagang grabe yung naging buhay ng aking ina, mga ninuno ko, sa pananalangin para sa ikabubuti ng mga ina po sa part ng family. Ayan, so sa mga magulang na para bagang dumarating kayo doon sa nagiging hopeless kayo nang dahil hindi nyo makita yung bunga ng pagtuturo sa mga anak. Si Lord ay hindi sumasarado ang kanyang pandinig para hindi mapakinggan yung mga hinaing, mga dalangin ng bawat isa sa atin, at hindi rin umiiksi ang kanyang mga kamay para hindi abutin yung mga ipinapanalangin, lalo't higit sa ating mga anak. Huwag tayong magsawa manalangin. Eka nga ng isang pastor sa amin, pastor ng COG, sabi niya, at dati may isang anak na di panganay, problema na di panganay nga anak na. Kaya't ko na ti amok idj anak ko sa anin nga mangalngal ti kararag. Pero hindi siya nagsawa. Talagang ipinaglaban, niluhuran niya, at clean yung kanyang buhay. At dumating yung panahon na yung taong hindi manguya ng panalangin, bumalik sa ating Panginoon. Wow. Kaya sabi ko sa pagkakataong ito, huwag tayong magsawa sa pananalangin, lalo't higit sa ating pamilya, nang dahil alam ko po ng ating Panginoong Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay, nakikinig sa mga panalangin ng bawat isa sa atin. Yan. Gusto ko rin sabihin na sa pagkakataong ito, kapag nagawi kayo or dili kaya, wala pa kayong ina-attendan na church, welcome ho kayo sa COG Cordon, welcome din kayo dito sa Kalimaturod, CA. Marami po tayong pwedeng hanapin na paglingkuran ng ating buhay. Ang isa sa mga part lang na panalangin ko iginigiit sa pagkakataong ito, hanapin mo ang lulugaran mo para mapaglingkuran ng ating Panginoon. Dahil ang buhay na yan, kapatid, nag-iisa lang yan. Pagka binigyan tayo ng opportunity, gamitin natin. Kasi darating at darating yung panahon, mawawala ang mga opportunity na yan. Habang may panahon, paglingkod natin sa ating Panginoon ng ating buhay. Amen. Okay. Yung fellowship bukas, Pastor. Ayan, meron tayong fellowship bukas sa lalo tigit sa mga kabataan, kina Pastor Nangandong, under ng Christ Assembly sa May Turod Sur. Ayan, 2:00 magsisimula yung fellowship ng mga kabataan. Ayun. So, ulitin natin, Pastor, anong time yung ating service? Doon sa church naman, natin. 9:00. 9:00 yung punto. Okay. Mag-i-start na po yung ating worship service. Ayan, worship service. Okay. So, yung ibang activities pa, Pastor? Kanda kasi yun, visitation. Okay. Oo, nandun na. Ayun. Mga cell groups, sa bahay-bahay na yun. Okay, so narinig natin, 9 o'clock in the morning, iti aldaw ti Domingo, mangrugi, iti service, di jay, kenda Pastor Romar. Okay, so shout out sa lahat ng nanay, narinig natin yung testimony ni Pastor Romar, giniinang na, isutin ng ilablaban, babang ni Tikararag, ni Lola na, laban na babang ni Tikararag, talaga yung parparinto mga na, and nangikutat tayo yung pastingan dapat so, wow, shout out sa mga nanay. Nakaka-proud naman yung ganon. Okay, so, ngayong gabi, salamat sa inyong panonood. Kami po ay pansamantalang magpapaalam. Ayun, so maraming salamat mga kapatid. Nawa mabless po tayo through the testimony of Pastor Romar. Ayan, mabless po tayo sa kanyang buhay, sa paggalaw ng Panginoon sa kanya na napakinggan, napanood natin. Ayan, so salamat din sa opportunity na binigay ni Pastor Dandy sa akin at maging sa iyo, Pastor, sa pag-i-interview.
Ayan, kasama ko upang sa ganun umarap sa ating lahat sa pagkakataong ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo ng Panginoon at maging sa lahat ng mga nanonood at maaabot ng programang ito, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Mrs. Bo, Pastor. Kay Mrs. I love you. Ayun. Ayun. So, maging challenge po sa atin ang buhay ni Pastor Romar. God bless po. Maraming salamat. Happy Saturday evening po sa atin.